war story ko ka ano sa 2015 Agosto nga nga lakad ano yon PIDOP na mission na magkanda kami ng CDR, custodial debriefing report sa mga TPS o target personnel namin. Galing dito sa area sa EE namin, papuntang nag-LDLCME, yung sinakyan namin, KM45, hanggang drop kami sa Barangay Dansuyan. Galing doon, lakad pa ng 5 oras kasi ilog din daanan hanggang papuntang Aper. Doon, tulog kami ng isang gabi kasi pagod. Yung dala namin supply, 10 days. Pagpunta sa Dansuyan to Clarap, yung daan yon ano lang sa mataas, 1,149 revision, mataas yun. Ayun, decide kami nga kunin namin o mga 11 ng 2300 ng gabi kami maglakad para pag umaga doon na kami sa pinakataas o tinatawag nga Tagaytay. Ma-overlook na namin, mag-conduct namin yung OP. Sa yung lakad namin, may 6 kami na sityo. Yung 6 nga sityo yun talaga yung guerrilla war base nila. Bago kami naglakad, nagsabi na ako sa platoon platoon leader nga, sir, babangga tayo dito nga sityo, sir. Wala. Bago kasi nag-report yung platoon leader namin, wala totoo ka, Charles. Totoo yan, sir, kasi memorize ko na itong lugar to, sir. Dito always kami gabangga, sir, na inkwento. Ay ang doon, mag-stay kami ng 2 days o 3 days sa isang sityo para yung target namin nga makandakan namin ng CDR. Unang sityo namin, sityo Datal Nay, nag-stick. Bago kami nagbaba, piyan muna namin. Negative man, baba. Sunod, usap sa mga committee, inanap yung target. Tapos ng nakita yung target, kandakan ng CDR. Sunod, pagtapos ng CDR, yung batching ko na si Batching Lambuo, siyang kakandak ng pulong-pulong. Yung papel ko yon, ako lang bilang isang security o sa area, sa mga katawan, kasi dati kong area din sa 2009 yun. Pag stay kami 2 days, pagka 3 days, o magtapos baba namin kami sa Sitio Datalnay. Doon na. Yung mga civilian, di mo na maalaman o ano ba yung nila ng makaramdam nila kung nakakita ng sundalo. Inusap ko doon si Chairman kasi kilala ko si Chairman kasi Kagawad Manti. Doon Kagawad Manti. Kagawad, kamusta man dito? Sir, kaya kumpiyansa, sir, kasi bago lang sila dumaan dito, kahit dito sa sityo, tirahin kayo, sir. Kung totoo ba yan, sir, Kagawad? Oo, totoo yan. Sabi ni Chairman, kag ni Kagawad. Sinabi ko dahil sa platoon leader ko, sir, malapit lang kalaban dito, sir, pero hindi pa nila alam kung saan talaga nakaplastar. Ayun, pag mga hapon na nangit si Kagawad Manti, sir, mag-alis muna ako, sir. Natawag ako sa barangay ni Kapitan. Ay, sige, Kagawad. Wala, sir, ingat lang kayo, sir, ha. Kung sir, kasi dito lang sila sa tabi-tabi. Hindi ko lang masabi kung saan talaga yun sila pisto ngayon. Kung silang okay lang yun. Wala, dito lang kayo sa bahay kasi walang tao yung bahay nila Doon kami nag-stay. Pag bukas, gusto ng ni Chairman kag yung kapatid na mag-alis na kami sa sityo. Anak ko, bakit man, Chairman? Kaya wala pa, hindi man pwede. Kaya kaya kami sa barangay, naka-cross-call sa activities naman kay Mayor. O yun, wala sila nagawa. Para alam na pala yun ni Chairman may kalaban na pala doon lang sa
tabi-tabi. So, sir, igado tayo, sir. Kung ano, sige, baba naman tayo sa QGAM. Yun talaga sa QGAM. Pagbaba namin sa QGAM, mga malapit lang, mga 500 meters galing sa Datal na, Datalnay, Sitio Halna. Ma-overlook lang. Pero, ginkandakan pa rin namin ng OP. So, OP talaga. Pagka aga, mga 6, negative naman, nagbaba namin, na po sa tao, na bilo, istorya. Hanggang may nakita naman ako nga kilala ko nga yung kapatid ng sir, nandito sila, sir, wag lang kayo magkumpiyansa. Tumitingin lang sila sa sa inyo. Kasi yung sitio QGAM, yun? Lugran na lang, bundok. Yung sa tabi ng sapa yung sitio. Inusap na din namin sila chairman, student si chairman, hanggang ang pagka gabi, na-advise sa yung paton leader namin, si Sir Gatan, nga magkanda kami bukas ng patrol na sa perimeter patrol lang o prophylactic patrol sa among area para at least maklear namin. O sige sir, yung part-time ko nga, part-time alpha, yun yung lumakad. Pag yung list card ko na si Sergeant Bilabando, pag hits niya sa isa ka reach kay okay na sir, overlooking na natin yung area. Nagpasalamat po ko nga wala sa nakaproceed sa unahan sa may Kawayan, kasi nakakandak pala sila ng ambush. O sige, hold lang ta dire pa sanag ka pag umaga na mga 5:30, yung pa-clear ko yung Kawayan. Doon na pala nagkandak ng patrol yun si Sergeant Matias nga kasama nga isabay clear yung ipabutan na sila. Reply na po me. Hanggang nagsigaw ako nga 6-file kasi matamaan ng tropa. Matakbo man silang dalawa nga nagbalik sa amin na position kasi yung position namin maganda. Kahit open pero hindi kami makita. Sa mga 30 minutes nga encuentro namin, yung clear namin, so yung kalaban, tumakbo sa kabila, wala na wounded sa amin. Pasalamat po ko sa Ginoo sunod. Namin pag-clear, nagbaba kami sa sitio, hintay kami ng resupply namin o pagkain. Dumating man yung pagkain namin gabi, mga 12 ng 24 na hours sa gabi, 12. Nag-advise ko sa namin nga, sir, umalis na tayo dito, sir, kay pagkain na tayo, sir. Proceed tayo next na sitio, sir. Nagsabi man yung batch ko nga, wag sir, mag-stay muna tayo ng 2 araw dito, sir, kasi magkandak pa ko ng pulong-pulong. Itong tipis, CDR pa siya. Wala akong magawa. So, sige, sir. Pagka umaga, mga 8 AM, pinadala na kami ng sulat sa kabila, sa mga MP nga kung di kami mag-alis ng ngayong umaga, pagka 1300s ng hapon, aras talaga kami doon sa namin, area. Sa bahay ni Chairman. Yung bahay ni Chairman, 3 bahay yun. Pero wala ng tao. Kung wala kaming contact na sa repeater o TCP. O sir, pinadala na tayo ng sulat, sir. Huwag muna tayong umalis dito, sir, kasi nakakandak na sila ng ambush yan, sir, kasi pakyat tayo ulit, sir. Baba tayo. Disgrasya. Hintayin lang natin gabi. Ang man si Sir Gatan sa akin nga, sige, kasi ikaw man yung alam dito. So, pagka mga 2:50, lumabas ako sa yung bahay nga namin, estiyan. Yung sa may radyo, doon naman ako nag-stay sa may radyo. Kasi yung sa batsing ko, dinala ko yung baril ko, hitbit ko. Yung brigade na to, time na to, si Sergeant Matias o si Lambo sa kabila, 2 KA.
Pagpunta ko nun sa kabilang bahay, nag-usap yung dalawang kaa. Tala ko sa ibalita kung wala man, sir. Iniram ko yung baino. Iniram ko baino ko sa likuran namin. Positive, maraming kalaban. Patay, anak ko. Kalaban na, totoo na eh. Tining ko sa radyo, quarter pa man. Sinabihan ko yung kaa ko na si Tulano nga, kunin mo yung bandoler ko kasi naiwan yung bandoler ko doon sa tulugan namin, sa duyan ko. Kunin mo, bilisan mo. So, sabihin mo sa tropa nga mag-prepare na positive na may kalaban. Positive na may kalaban. Ano na sa atin, upi. Yung sa likuran namin, yun talaga yung malapit kasi mga 100 meters o 150 meters yung malayo. Yung ano nila, distant. Yung sa harap namin, nakatriangle kasi sila eh. Yung sa harap namin, yung mga 200. Yung sa kabila, sa right side, yung malayo, mga 300 o 400 meters. Kaya na, marami na sila. Yung batsing ko na Batsing Martinez, si Master Martinez na ngayon, hindi pa maniwala nga may kalaban. Lumabas man lang sa bahay, unang buto, tamaan sa agad. Kaya na, naka-volume fire na yung kalaban. Yung ginawa ko, volume fire na din ko. Ay, dumating naman yung bandulag ko. Palupan ako agad ng mga tubo. Kasi, ano na ko yun, grenadier. Lahat na bala ko, pinalipad ko na yung tubo ko. Hanggang naubos na yung bala ko, kag yung bala ng M16 ko, kunti na lang. Nagsabi ko sa batsing ko, Tsing, kunin ko na lang yung mga bala mo, Tsing. Ay, dyan na kayo sa loob ng bahay. Hindi man kayo matamaan dyan. Ay, sila bantay dito sa may malapit sa tubigan, baka doon magdaan yung kalaban mag-assault. Wala, sige, Tsing. Kinuha ko man ulit, takbo ako, kinuha ko. Amo to, yung ganyan namin nga si Sergeant Tadulang, kag si Sergeant Bilabando, nakalabas na sila doon sa may bahay ni Chairman. Bali, 5 na kami doon sa may labas. Kung sabihan ko sa yung gunner ko nga, Tirikon na tanang nagtutup, ano ni mo, makita nga kalaban. Yes, sir. Bumbasa. Maganda yung kitri niya, walang stopped. Lahat. Ano talaga? Buktok na ano, yun nakabigay ng moral sa amin. Hanggang na yung putukan, mga 1 oras na, kunti-kunti na lang. Pero, ang kalaban, marami pa sa higran nga, lumakalakad-lakad pa. Nakapakita pa sa amin. Kasi alam nila nga, kunti na lang yung bala na iwan sa amin. Kasi na, wala kaming supply na bala yung first day namin na encounter. Yun, lumabas man yung platoon sergeant namin nga na gano'n sa nga, yung bala natin, huwag kayong yung fire, kunti-kunti lang. Reply lang kayo. Kung yes, sir, para hindi tayo mabusan ng bala. So, nagtanong siya sa akin kung anong magandang gawin. No, sir, magandang gawin to, sir. Maggabi na lang tayo mag-alis dito, sir. Kaya kung araw pa tayo mag-alis, sir, hindi na natin ito sir, may mamatay talaga sa atin dito, sir. Kasi yung daanan, sir, puro nakakandak ng ambush, sir, o malandmine pa tayo dyan, sir. Kung sige. Kung sir, ano lang tayo, sir, defense lang tayo, defense. Kaya natin na, sir. Hanggang humihingi na yung batsing namin na tulong kasi natamaan naman sa dito sa liig, dumaigo na sa liig, kumisigaw sa nga batsing kab, tabangi ko. Kung saan pa na ako takbo noon kasi sa kabilang kubo kabilang mga 15 meters malayo. Kung kasi, mag-proceed ka muna dyan. Kaya dyan man yun si Natsor, yung radyoman namin. Kung Nats, mag-contact. Kaya na, kahit malakas yung buto, pero yung boses namin malakas din. Kasi wala kaming contact sa TCP. Yun yung namin, yung isang nakabigay na numeral kasi may tama na, wala na kaming no choice na kami, walang sa amin, rescue o air support lang man. Pero
at least nga nagasabay lang kami sa ano nila, buto-buto, konti, buto. Magsigaw sila ng assault. Akala namin, malapit na yung uma-assault talaga sa amin kasi yung ang tabi, ano na ilog. Pagtingin ko sa ilog, negative man. Ko, wala, mabuhay yan. Ako nga, walang ano to. Mabuhay ka, anak ko ba? Anak ko sa kasama ko nga mabuhay tayo lahat ito. Ano na sila, action na sila mag-negatibo kasi yung kalaban, lumalakad-lakad lang sa high ground. Di pa namin kung natamaan ba. Hanggang gabi na, mga, yung ano na, yung kalaban. At 3 hours kasi na inaras kami. Mga 6:20 na, doon na, sir, ano na kayo, sir. Magdanda na kayo ng ng mga gamit. Yung iwan namin nga ibang supply, iniwan namin yung namundid yung trupak, yung batsing ko, iniwan namin yung supply niya. Ang katong isang kaa, yung madala na natin, sir. At least maka-exit hanggang gabi, maling araw dito, tunggang gabi. Briefing ni Tongklaton Sergeant namin, Cubs, anong gagawin? Sir, wag tayo magdaan sa sir, open. Dito tayo sa gilid ng creek, sir. Buyo man yung creek. Para hindi tayo makita, sir, yun. Nga, kung may buto, wag mag-reply para yung location namin, hindi nila alam, hindi nila malaman. Kasi naka-triangle kasi yung kalaban doon na sila. Hanggang sigaw pa rin sila. Yung hindi namin na si Batsing Martinez, nilagay ko sa Parting Bravo. Yun, kaya man niya maglakad kang ng baril. Pero ang sabi na masakit na hindi na magalaw yung niya, yung ulo. Kasi ginusap ko sa ting. Antusan lang ting makalakad kasi kung iduyan namin sa kasi kung iduyan namin sa mahirap na talaga. Masyado kami marapan sa daan o daan-daan lang. Hanggang sabi ko sa list scout ko na si Bilapando nga, yan na yung i-target mo. Safety tayo dyan kasi di tayo makikita. Hanggang dumating kami sa Alna, mga 09, aso naman doon kabalaka kay ang kaog, yung batsing ko, sir, may na po, may sumusunod sa atin. Hayaan mo na yan. Huwag nyo na isipin. Basta mag-security lang kayo dyan. Kung malapit na, doon na kayo magpabuto, papaputok. Kung malapit na, doon na kayo magpaputok. Kung maklaro yung kalaban. Wala yun, sir. Hanggang dumating kami sa sa Tagaytay, mga 12 ng gabi o 24. Yun, nagsabi talaga ko sa Panginoon nga, masalamat nga, ato nga time, ligtas kami nga kanan, bisan ay wounded, pero wala na matay sa amin. Masalamat yun nga, dating namin doon, may signal na sa cellphone, makakontak namin sa TCP o dito sa city, na moral ako. Hanggang nakakontak si Sir, Platoon Sergeant namin nga, Platoon Leader nga, humingi ng advice yun, kasi di nila alam kasi walang kontak sa radyo. Advice na magbaba kami o Clarac, Sitio Clarac. So, pagdating namin Sitio Clarac, ang minuna namin na ginawa, kandak ng security, clear muna, sunod. Walang kain, luto. Yung hindi namin nga si Batsing Martinez, humihingi ng pagkain, pero wala namin binigyan ng pagkain o tubig. Binigyan ng tubig, yung konti-konti lang, baka bigla. Kasi dito yung tama na, sa liig. Tapos namin kumain, humingi naman ng advice si Sir, kung mag-proceed kami ng detachment. Kasi hindi na talaga kaya ng wounded namin. Gano'n man nga proceed kami detachment. Ang ginawa na namin sa wounded namin yung batsing ko, ginkarga ng kabayo. Inusap namin yung si chairman, kag yung mag-anak ng kaa namin nga
hiyara lang yung kabayo para ikarga lang yung wounded namin. Yun na lang yung magandang gawin para di kami madali yung exit namin papuntang detachment kasi yung daan, safety na kasi pababa na.